14, 2026. Talaga po ang ating buhay ay napakaliwaga. Kasi kung iisipin po natin ang lahat na nagaganap sa ating buhay, hindi po natin kayang ipaliwanag ang araw-araw na nagaganap, kung paano tayo nabuhay, kung paano tayo tumindig, kung paano natin naabot ang ating sigwala na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, bilang ako po naman hindi ko kanina. Bilang ako po ay naririto na ako po ay nagpapahayag sa inyo araw-araw na para po bang sumasakoro, nagpapaalala, nagbibigay ng ilaw. Talaga pong aayusin natin ang lahat, lalo sa ating ikabubuhay at buhay, kagalingan at karamdaman at sa aktang panahon. Ngayon, hindi po natin maiaalis na tayo hindi mag-isip. Araw-araw sa liwanag ng kandila kung paano ating gagawin, kung ano ang uso, kasi naririyan po ang araw-araw na magaganap sa ating buhay na kailangan po itindig natin, abutin natin. Ang dami ko pong paalala sa inyo sa araw-araw na pagkaupo ko dito, kung paano po natin dadalhin ang ating pamilya, kung paano po tayo kakain sa ating hanap buhay, kung ano po ang ating lalagdasin at na isasangguni sa ating mahal na Panginoon ang ating gagawin. Kung paano naman po tayo niyahahawakan, kung paano po bang halaman na kung paano tayo ay dididikin, para po tayo magkaugat, para po tayo ay sumibol, para po tayo ay mabuhay. Ngayon, ako po ay tiklop-tuhod ng marap sa inyo na hindi ko kaya ipaliwanag kung ano ba ito aking tinamuan sa aking naging buhay bilang tao. Pero ipagtatapat ko po sa inyo, hindi ko naman po pinababayaan kung paano ang aking lalandasin araw-araw, kung paano ko po hahawanin ang daan, kung paano po tayo magsusunod-sunod. Pero sa araw po na ito, ang aking po dadalhin sa inyong balita ay maganda. Mga kapatid, tayo po lahat ay mawawala sa ibabaw ng mundo. Marahil po walang magpapaalala sa inyo ng ganito. Hindi po masama na ating landasin, ating halukayin, ang ating titirahan bukas makalawa sa panibagong yugto ng buhay. Kaya sa June 14, 2026, ang dami ko pong maisasabi sa inyo. Ang buhay natin po ay may wakas. Ang buhay po natin ay may katarungan. Pero ako po ang magsasabi sa inyo na sa pamilya natin ninyo, paghandaan po ninyo ang inyong libingan, ang inyong pong uuwian, ang inyong pong magiging bantayo. Huwag po kayong masiyahan na kayo'y ng buhay na inggarnatsa. Nasa inyong lahat ang kapritsyo. Nasa sa inyong lahat ang birthday, ang lahat ng celebration. Ako po ay nandito sa St. Joseph Chapel, ang aking pong bubuksang isip sa inyo ngayong araw na ito. Itong tungkol po sa inyong pangliligpitan, sa inyong habang araw na bantayon na titiran, doon kayo. Lahat kayong pamilya, doon ang uho. Yun po ang panibagong yugto ng ating buhay, ang ating himlayan, ang ating bantayon, ang ating titirahan. Kaya po kung sakali man po at iba ang aking ibinalita sa inyo sa araw ng June 14, 2026, magdahan-dahan na po kayong halukayin ninyo. Hanapin ninyo ang landas ng libingan. Hindi po yung habang araw kayong nabuhay sa mundo hindi po malaman kung saan kayo ililibing. Mga kapatid kong minamahal, budgetin niyo po ang pera niyong hinahawakan at ito'y mailadaos ninyo. At ito po'y sigurado na darating sa inyong buhay. Sa liwanag po ng kandila, ibinalita ko sa inyo na kinakailangan po kayo ay maghanda. Kung saan kayo hihimlay, kung saan ang bantayan nyo, kung saan kayo pipirmi, kung saan kayo titira.
Dito po sa atin sa lupa, tayo po squatter lamang lahat. Ha? Yung pong ating tinitirahan na yan, tayo po bakasyonista lang yan. Kaya wag po tayong kalmante. Ako po ay nagpapahayag sa inyo na sana po kung tatamaan man kayo, huwag kayong magpabaya. Ha? Kinakailangan po sinupin nyo ang lahat ng bagay. Dahil pag tayo po nagwakas ang mundo natin, saan pupunta natin? Sa panibagong landas ng buhay, sa panibagong lugar, sa libingan. Ang tawag po doon, alam niyo po ba mga kapatid? Kung tayo na po sumapit na tayo isang basurang tao, basura na po tayo. Pero kailangan po na tayo naging basura man, kailangan na nalagay tayo sa magandang kinalalagyan. Na makita man lang ng ating mga hanggang kaapu-apuhan na yung kanilang nuno, yung kanilang mga tito, mga magulang, doon po sila natira. Kaya po sa araw na ito, ako po nagbabalita sa inyo, hindi po pera ang ihahanda nyo pang kinabukasan. Ang ihahanda nyo po ang inyong himlayan. Ito po ang mission ko sa inyo. Naibalita sa inyo, huwag kayong maging komportable, huwag kayong maging palalo, huwag kayong mabuhay na makaranyas, na lahat ay nasunod ninyo. Iyon po ang kinakailangan. Kung paano po natin poponduhan, kung paano po natin aayusin ang ating teritoryo sa kabilang buhay at sa lugar ng ating paghihimlayan. Ako po si Mother Palin, hindi po ako nagsasawang magpahayag sa inyo araw-araw sa bigay libro ng Diyos sa akin na ito po kumbaga sa ito na po ang tinanguan ko. Kaya kung sakali man tabi, mga kapatid, kung ako man nakaka-istorbo sa inyo, bumabati ako sa inyo na hindi po makasasama ang aking ilaw paalala na kinakailangan sa dumating po sa ating buhay na June 14, 2026, kailangan po ihanda natin ang ating kalalagyan sa kabilang buhay. Magalak po kayo. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Meron pong isang mother pa rin na nagpaalala sa inyo kung nakalilimo. Hindi po kung kailan na nasukdo lang umabot na yung wakas ng daigdig ng buhay niyo, saka po kayo. Saka pa kayo hahanap ng pwesto. Kaya tagal niyong nabuhay na malagi, gumayak, kumorma, nagyabang, itinagpos niyo ang pamilya ninyo. Pagkatapos ngayon kayo ililibing, hindi ninyo malaman kung saan kayo ilalagay. Basura na nga po tayo. Kaya tabi-tabi po mga kapatid. Sa araw po na ito po ang pinahayag ko sa inyo. Inilawan po tayo ng Diyos sa liwanag ng kandila. Kinakailangan po tayo magsipaghanda kung saan tayo ilalagay, kung saan tayo lilibing, kung saan natin ilalagay yung ating bantayog ng pagkatao. Matapos po ako ay nagpahayag sa inyo sa araw na ito, ang aking pong panalangin sa araw na ito, ganito po, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Ama, ako po ay naririto sa St. Joseph Chapel, Barangay Taligig, Bulacan. Hindi ko na po pakahabaan ang aking dasal. Kami po ay naririto na kami po ay binigyan mo at tinukuban mo ng magandang pagkakataon na ang mga mahal na rebulto ay binigay mo sa amin at nakarating kayo dito sa Bulacan, sa Taligig, Bulacan. Sana po Panginoon, paglidiran niyo na po kami ng maayos. Kami po ay mananahimik at mananatiling nananalangin sa inyo na sana po kayo na ang bahala sa amin. Kung paano po kami mabubuhay, kung paano po kami sa karamdaman namin, kung paano po kami gagalaw. Kaya kung ako man po ay nautusan ninyo, mahal na Panginoon, ako po ay labis-labis na nagpapasalamat. Sana po huwag niyo akong pagsasawaan at sana po ang mga tao na makadidinig sa akin, sila po sana'y makinabang sa aking babanggitin ito. Lahat po talaga ihahanda ninyo. Ultimo baro nyo isusuot. Ultimo tuwanyang gagamitin nyo. Lahat po, pati po unan. Hindi po yung kung kailan po kayo nabuhay na maranyas yung kapraso nyo aayusin sa inyong buhay, hindi pa nyo naayos. Mga kapatid.
po ganyan ang buhay ng tao. Kaya kailangan po na ito ay ating pagkukutan para po maintindihan ninyo bilang kayo po ay naging magulang. Kailangan po ito ay kahit paano o hulugan o iplano ninyo na ang pamilya ninyo may libingan sa kanya-kanya kinalalagyan. Oo nga po at madali sa araw at oras na yun. Pero ako po'y nag-aabiso sa mga nakakaroon po ng kababayaan. Sana po maging leksyon sa inyo sa araw na ito. Kaya mahal na Panginoon, maraming po salamat sa biyaya mo sa akin. Ako po'y hindi nagsasawang pumalo up sa inyong ipinagkakaloob sa akin. At sana po, ang mga tao naman makakarinig sa akin na ibinaba yung mensahe na ito na kinakailangan na ang libingan ng isang pamilya kinakailangan ihanda. Maraming po salamat. At kung sakali man po, aayusin po namin ito. Hindi man po namin ipinangako sa inyo, mahal na Panginoon. Maraming po salamat sa pagkaloob mo sa aming kinalalagyan. Kayo po ang buhay at pag-asa namin, mahal na Panginoon, na aayusin po namin ang lahat ng bagay sa aming buhay. Aayusin po namin ang aming tinanguan. Hindi po kami basta nabuhay lang, basta tumuntong lang na parang ibon, na namatay, na naging kalansay. Mahal na Panginoon, sa umagang ito po, ako po si Mother Palin, na ang aking pong katatayuan at edad ay nasa dulo na ng landas. Para po akong ibon na laging naghahatid ng balita sa mga tao. Lagi po akong may hawak sa bibig na balita na hindi ko po kaya ipaliwanag kung paano ko ipaliliwanag sa mga kapwa ko tao. Sa kadahilanan, kahit na po ako naririto na nagsasalita na hindi pansin ng mga tao, hindi pa rin po ako nagsasawa ng pagbabalibag ng balita. Kaya mahal na Panginoon, sa araw na ito, ako po nananalangin sa inyo na sana po huwag nyo kami lahat pababayaan. Ayusin mo po ang aming mga hakbang. Tulungan mo po kami, bigyan mo po kami mga pagkakataon. Sana po ang aming paninindigan bilang tao marating namin. At humihingi rin po kami ng kapatawaran kung nagkamisan, hindi rin daw po tama ang aming iniisip. Lagi niyo po kaming hahawakan, lagi mo po kaming lulukuban. Kaya ang aking pong pahayag sa araw na ito, linggo po ngayon, mga kapatid kong minamahal, hindi po isang bagay lamang ang aayusin natin, ang lahat po. Ang samahan po ng pamilya, ang pasunuran po, ang mga hakbangin, ang mga patakaran na gagawin, at ang disiplina po sa bahay, at ang disiplina po ng pamamaraan kung paano po tatanggap ng bisita sa tao. Magkakaroon din po ng limitado. Ang tangi ko pong masasabi sa mga tao na nagpupunta sa mga bahay-bahay, kung saan lang po kayo tinanggap, dumoon lang po kayo sa upuan. Kasi po may pagkakataon po may nawala para kung pinalano kayo na pagbintangan. Kaya mga kapatid, hindi po ako nagkukulang ng pagbabalita sa inyo sa araw-araw na ito, ng buhat na aking magkaroon ng Facebook. Ano man po ang balita na ipinagkakaloob sa akin ng Panginoon, hindi ko po pinababayaan ibalibag sa inyo. Ako po'y tumatanggap ng mga salita at balita, ibinabalibag ko naman po sa inyo. Sana naman po, ibalibag din naman nyo sa inyong mga pamilya kung ano hindi po kayo basta nabuhay ng ganyan, na kumain ng 3 beses maghapon, naglaro, naglakwatsa, namasyal, kung saan-saan, at inyong lahat ang inyong barkada. Eto po, huwag po kayong magpabaya sa libingan ng inyong buhay na inyong hirap na buhay. Matapos po, ako'y nagpasalamat sa ating Panginoon na ang lahat po na ito ating pinasasalamatan sa ating paghinga. Ayun po, ibabalik ko naman po ito sa mga tao may karamdaman, mga kapatid. Ako po nauupo rito araw-araw. Hindi ko po kayang ipaliwanag at ibalibag sa inyo ang aking nagiging karanasan. Huwag niyo pong pabayaan ang dumi ng inyong katawan. Kung kayo man po, may nakapapansin sa akin ng pagsasalita ng bakterya, please lang po, pag-aralan niyo mabuti ang aking sinasabi. Dahil ito po nakikita po sa ultrasound ang mga maliitin, ang mga hindi kayang ibalita sa akin pong nakukuha. Kaya po sana mga minamahal kong mga tao,
nasa may karunungan man kayo o wala man kayo karunungan, may yaman man kayo o kayo mayaman, at kayo sakdulan na narating nyo ang daigdig, ako po'y nagbibigay pasintabi sa inyo na hindi niyo po sukat akalain na marating natin ito. Lalo-lalo na po sa mga may diabetes, hindi niyo po alam na yung mga dumi ng inyong tiyan. Ha? Hindi ninyo po nalalaman, hindi niyo po nakikita. Kaya po ang dami kong masasambit sa inyo, pasalamatan po natin ito. Yung pong aking pagtataga ng pagsasalita at pagbabalita sa inyo, hindi ninyo alam na mayroong dumi na naiipon sa iya. Babaguhin ko na po ang tawag, hindi na po bakterya. Yung good bacteria and bad bacteria po. Kaya po kayo po sa araw at oras nito, hindi bali po na kung ano isipin ninyo, kahit na po ano sabihin ninyo, lalo lang po ako tumitindi, tumatapang sa aking pagsasalita. Na yung pong mga dumi na nakikita sa CT scan, yung pong mga dumi na nakikita sa finding sa karamdaman, mga kapatid, pag-ingatan nyo ito, magpurga kayo, gandahan nyo, piliin nyo, ingatan nyo ang inyong kakainin. Ang iinumin nyo, dasahan nyo, magpurga kayo, mga kapatid. Naririto po ang suporesa ko sa inyo. Naririto po ang suporta ko sa inyo. Kahit hindi po kayo nagpapasuporta sa akin, ako po'y nagtsatsaga na nagbibigay sa inyo ng balita. Lalo-lalo na po mga kapatid sa mga prostate. Hindi po ninyo alam na pag naipon po yan sa loob, hindi na kayo maiihi. Mamamaga na kayo, mamanasin na kayo, o-over na po ang inyong sugar. Pag po umover na ang sugar ninyo, wala na po, latag na kayo. Kung kayo po ay nabuhay na maranyas at nasa inyong lahat ng araw, ngayon po, pag po kayo ay nasa balik ng karamdaman, naroroon na po ang problema. Kaya ang tanging ko pong masasabi sa inyo, sa aking binabalita araw-araw, ako po, lamang siguro ang nakapaghatid sa inyo ng ganitong mga istorya at kasaysayan. Yung pong mga binubuwa, hindi niyo po alam na kaya pala kayo tinutubuan ng buwa. Masyado ng mabigat na karga ng bad bacteria at good bacteria sa loob. Kaya po sa mga ito, or dumi. Kasi po, kaya po ako nagpapaliwanag ng ganyan. Sana po, kung kayo man ay nagsasalita na hindi karapat-dapat, ako po ang babati sa inyo na huwag kayo ganyan. Huwag kayong mabuhat sa pagkakasala. Kaya kung hindi karapat-dapat ang inyong ilalagay sa inyong bibitiwan sa inyong bibig, buti pa huwag na kayo magsalita. Hindi po ba kayo nahihiya sa inyong sarili na hindi naman kayo dapat magsalita ng masama nagkakasala kayo. Kaya ayoko din po kayo magkasala. Kaya gagandahan ko na po ang aking mga tatag na salita. Hindi bali po kayo magsalita ng hindi maganda. Hindi ko po papakinggan yan. Kasi po itong aking nalalaman ay isang panggagamot na makabago. Hindi ninyo alam na yung palang hindi maihi kahit pa hindi sa katetere, nalilinis po pala yan. Ng langis at tiyaga. Kung ano po yung nakikita nyo na ako umuupo rito, na pinagtsatsagaan ko po, ipinakikita ko lang sa inyo lahat yung nakikita ko. Yan po isang maliwanag na trabaho, pagmamalasakit sa kapwa-tao. Kaya kung kayo po ay naririyan, marahil po pag tinamaan kayo at may nakapakinig sa akin na nakatutulong ako, yan po tutuntungan ko pong pilit hanggang ako po nakakapagsalita sa Facebook. Kaya araw-araw po inaasikaso ko ito sa mga taong nanghihina, sa mga taong hindi makakain, sa mga taong hindi malasahan, kung parang sa bagay ang malalasahan ay lasang burang ang mga bunganga, hindi makakain. Mga kapatid, ako na po ang magsasabi na ito po, marumi po ang loob. Marumi po ang loob na hindi ninyo nakikita. Kaya ang tangi ko pong magsasabi sa inyo, mga kapatid, hindi nakukuha ito sa magandang forma, sa magandang gaya, sa magandang sasakyan. Nakukuha po ito sa paniniwala. Kaya kung ako po ay naupo dito sa araw ng July 14, 2026, dahil nung po ang sinabi kay kalayaan, sumunod po'y pag-iingat, sumunod po ngayon ay libingan, sumunod po ngayon ay yung nakikita ko, na mga nakikita sa ultrasound. Kaya yan po, isang mahiwaga sa buhay ng tao. Kaya kung kayo po'y dinudugo, huwag po kayo basta-basta matatakot. Wari mo po kayo tumatay ng dugo.
kumuha po kayo ng 4 na balot na yelo. Ilagay po niyo yun sa plastic durugilyo, tsaka niyo po ipatong. Tandaan niyo po, namamahinga po ang pagdugo ng inyong matres. Kaya ito po ang tuklas na ito eh. Kahit po kayo nasa malayo, mararating ninyo. Magkakaroon po kayo ng clue. Lalo na po, bali po kayo naugatan, dugo-dugo. Pag hindi po kayo ng malaking kandila, patak niyo po doon. Titigil na po ang pagdudugo. Kaya po, salamat po sa ating Panginoon na ang maniwala'y maniwala, may biyaya. Ang hindi maniwala'y walang biyaya. Ang una po sa atin yung konting tiyaga na ako naman po hindi nagsasawa. Ito pong Facebook at YouTube na ito, talaga pong paparadusin ko ito. Dahil ito po ang bigasyon po tinatap sa ating Panginoon Kaya magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakakakita sa akin at nakapapansin kung ano ang aking ginagawa. Dahil isip-isipin nyo, makikita sa ultrasound, maitim, bakterya lang po yan. Hindi good bacteria, bad bacteria, dumi. Kumbaga po sa sasakyan, kumbaga po sa tricycle, na kinakailangan po maraming dumi sa loob. Kaya kung sakali man po at sino ang makikita ko na may mensahe ng hindi maganda sa Facebook ng Madat pa rin, salamat po sa inyo. Sana po magpakaayos tayo sa ating mga Kasi ito pong aking po sinasabi, hindi po makasasama sa makapupulot magandang balita. Bakit po hindi napakagandang balita nito? Sino po ba sa inyo ang magbabalita na hindi lang po pala pagkain at pera lang ang ipopondo ninyo? Pati po paglilibingan ninyo, kinakailangan ayusin nyo. Hindi yung nabuhay kayo na naging sikat kayo, naging balita. Pagkatapos pag namatay kayo, kung saan kayo na squatter ilalagay doon, hindi malaman kung saan kayo na kwarto ilalagay. Huwag po ganyan, mga kapatid. Ito po yung isang pagmamahal ko sa inyo. Naayusin niyo po. Naging basurang tao na nga po tayo kung saan pa kayo ilalagay. Kaya ang pagtindig ko po sa araw na ito, hindi po pera ang inyong aayusin. Yung inyong paglilibingan. Pinagbalikan ko po ang balita ito. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Kayo'y ginising ko, ako'y pakinggan nyo. Kayo'y tinawagan ko, kayo'y inubdig ako. Kaya ito naman mga anak, sana'y tandaan nyo ang korona ng pagkatao nyo, ilagay nyo sa ayos. Hindi yung nabuhay kayo sa sikat sa sigarilyo, sikat sa alak, sikat sa tawag pansi sa tao. Pag namatay naman, asaan na nandoon at hindi man lang madaraw. Walang ukub man lang yung kinakailangan po. Diyan nyo po ba makikita ang inyong galing pagkatao na pagka hinanap kung saan kayo inilibingin, makikita pong naroon ang inyong pinagwakasan ng buhay. Magandang umaga po sa inyo sa aking ulit na salita na aking ibinalita na dahan-dahan ko na po kayong uuntagin, dahan-dahan ko na po kayong bubulabugin, dahan-dahan ko na po kayong sisigawan para po maintindihan ninyo ang inyong gagawin. Hindi po basta forma lang kayong forma, lahat ng style na sa inyo. Nananawagan din po ako sa mga kababaihan, wag naman kayo, sana po wag naman kayong ganyan. Ang inyong pong salawal, nakashort kayo, hindi po magandang, hindi po kahanga-hanga, yung napakaliit po ng inyong salawal at kitid na kitid. Huwag niyo po ipagmayabang yung inyong mga binti at hita, mga kapatid. Kung kayo po may mga anak na sumusobra naman ang anyo, sumusobra naman po ang kanilang kagasparan, batiin niyo naman po yan. Siyempre po, pag yan binatiin niyo, mapapahiya din po yan. Ilagay naman po natin sa kagalang-galang. Huwag niyo po ipagmagaling na maganda binti niyo, maganda hita ninyo. Kaya po, ayusin po ninyo ang inyong kalalagyan, mga kapatid. Kaya Madat pa rin po ng Bulacan, wala pong magagawa. Kaya kung sakali man po, lalo naman po yung inyong sure, halos yala po kayo. At nananawagan din po ako sa inyo. Sana naman po, kung style man po yung inyong mga salawal na may sira, nung po panahon ng araw, hindi halos pinakikita po yung pulit ng hindi po maganda yan. Yan po ay kapansin-pansin lang na maiksi utak ninyo. Hindi po maganda yan. Tingnan niyo po yung mga nasipag-aral, mga disente.
Hindi po nagsusuot ng mga punit at tuhod. Para po kayong mga hindi makagulapay sa inyong pagkatao, hindi po maganda yan. At sana po'y maging aral sa inyo na kung may mahahabol po ako sa inyo na huwag niyo naman po masyadong pamansyahan ang inyong katawan ng tato. Kasi po yan, kaya ganda-ganda po na ibinigay sa atin ng Diyos na ating katawan lupa. Pagkatapos po, hindi nyo malaman kung ano imamarka nyo. Ginawa nyo blackboard. Mga kapatid, sana po, sa araw at oras na ito, kung ako'y may mahahabol, ayusin niyo po. Magsisiman po kayo 10 beses. Pag po ito'y nailagay nyo na naitatak ninyo, namantyahan nyo na inyong katawan lupa, ala na po tayong magagawa. Kaya ang dami ko po masasabi sa araw na June 14, 2026, isang pag-aaral ng gagawin ninyo sa ibabaw ng lupa. Pag-aralan po ninyo, dagdagan po ninyo, dasal ninyo. Huwag na po kayong masyadong nakasyot sa kalsada. Pinagmamagaling po ninyo yung inyong mga binti at hita. Tawag pansin kasalanan po yan. Yung po mga punit na akala nyo po moderno yun, akala nyo po kapansin-pansin. Hindi po tama yun. Para rin po ang katawan po natin ay para rin bahay na kinakailangan ingatan po natin. Kung wala po tayo ikasusunod, kahit iyon na lang din po isusunod natin. Kaya po sana sa araw at oras na ito, pag-ingatan po natin ang ating gaya, ang ating pumasulitan. Huwag na po tayo masyadong patato. Hindi ko na po pakahaba ng aking sasabihin at sana po maging tandang palatandaan na ang padal pa rin po ng Bulacan ay nautusan lang po na umuupo araw-araw dito na hindi naman po ako naghahangad ng ako'y umaman at basta po ang dami ko lang po masasabi, mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin, hawakan mo po ako, huwag po kaming magkakamali, kami na po lahat ng nanalangin sa inyo, sa nasasako po ng liwanag ng kandila, na lahat na nakarating dito, at kung ako man po'y pinakikinggan nyo sa gabi, meron po kayong matututuhan, lalo po yung mga asawa ninyo, kung may karamdaman, dapat ninyo atulgahin. Huwag niyo na pong masyadong lokohin. Huwag na po kayong mandadaya. Hindi yung mga asawa ninyo po igayak po ninyo. Sabihin niyo po, pag-ingatan ninyo, pagpasensyahan ninyo. Kung nagmumura po ang isang tao na asawa niyo, halimbawa, isipin niyo na lang po na ito ay pinasok ninyo, mahalin ninyo. Kasi hindi naman po pwede na magpalit kayo ng asawa magpalit kayo hanggang 10 beses. Wala rin po kwenta ang 10 maging ama ng anak ninyo. Wala pong kwenta yun, wala pong kayong kwentang tao pag kayo nagpalipat-lipat ng inyong kasamaan sa buhay. Kaya kahit na po medyo magtitiis po kayo. Kaya po nananawagan din po ako sa mga tao na kulang sa atulgan ng mga magulang. At unawain po sana ninyo ang inyong mga anak. Suklian niyo po ng tunay na pagmamahal. Kaya po nagagalit, pag po may nagagalit, aaluin niyo po, sasabihin niyo, huwag niyo yan. Gamutin niyo po, please lang po. Kaya sa araw na ito, hindi ko na po pakahabaan at muli ko po kayong babalikan. Hindi niyo po makakalimutan ang aking pag-aalala. Kapag po ito na aking sinabi, napakinggan at nadaanan kayo, meron po kayong matututuhan. Kaya po sa tindig ko po ito, magandang umaga po. Nagpapaalam po ako sa inyo, bumabati po ako sa lahat na nagpunta dito, na kayo nakarating dito. Sana huwag mong makakalimutan ang Tatak Mother pa rin, yung mga paalala ko sa inyo, kung paano ko kayo tinuruan maglabatiba, kung ano gagawin ninyo, na kayo na lang ang gagawa, na kung may masakit ang tiyan, maglabatiba kayo, ipahindi nyo ng langis, hindi po makasasama ang aking pinapayo. Kaya lahat po na nanggagaling dito, isinasama ko po sa dasal sa kandila, na sana po tayo lahat ay makita natin ng landas na patungo sa Panginoon at tayo po ay suportahan ng Panginoon na huwag naman tayo magkaroon ng maraming problema. Panghawakan po tayo. Kaya huwag po kayo makalilimot. Magdasal po kayo. Diyos po ang nakaalam. Sige po, love ko po kayo. Babay na lang po sa muling pagbabalik ko rin ng Mother pa rin. June 14, 2026. God bless.